Praise God. Ayan. Nagagalak po ako na makita ko po kayong lahat. Amen? Na masaya. At tayo po ay pinagsama ng Panginoon na iisa lang ang layunin. Layunin na purihin, pasalamatan ng Panginoon. Sapagkat sinabi nga po in the book of Exodus, ituring nyo ang araw ng Sabato, pagsamba bilang banal at para sa Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat narito tayong lahat upang sumamba, magpuri sa Panginoon. At sa ating po pagpapatuloy ng ating series title na Being Obedient Wins or Panalo ang Pagiging Masunurin. Ang ating pong konteksto or verse ay makikita po natin sa Salmo 1:1-2. Sabi po, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa malinilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito kanyang pinagbubulay-bulayan. Kasi po, wala pong makapagsasabing tao na sumunod sa Panginoon ay na-defeat o natalo. Pag tinanong ko po kayo, sumunod ako sa Panginoon, ay lalo nasira ang buhay ko. Wala po, di po ba? Ibig sabihin, ang pagsunod po natin, ang pagiging masunurin natin sa Panginoon, ito po ay nagdadala lagi po ng pagpapala at tagumpay. Kung sa panahon po natin sumusunod tayo, hindi po natin nararanasan, hindi pa natin nakikita yung resulta ng ating pagsunod, it doesn't mean po na talo po ay talo ko sa pagsunod sa Panginoon. Kundi ito po ay nagpapakita ng mga bagay na pag tayo po ay sumunod sa Panginoon, mayroon siyang magandang ibibigay, lalong-lalo na po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Okay po? Kaya po sa ngayon, Pastor, wala pa ako nakikita sa aking pagsunod, yung resulta. Huwag po tayo malungkot. Sapagkat ang lahat po ng sumunod sa Panginoon, lalong-lalo na po yung example sa Biblia, ay hindi po nagpakita ng pagkatalo, kundi ang pagkaroon ng relasyon sa Panginoon, pagkakaroon pa ng buhay na walang hanggan, panalong-panalo. Amen? Kaya po mga Kristiyano noon, kahit po sila patayin sa pamamagitan ng persecution na dahil sa kanilang pananampalataya, nakatawa pa sila Kaya nga pa sabi nung iba ngisi-ngisi ka pa, mamamatay ka na because of your faith. Kasi alam po nila, yung kanilang pagsunod sa Panginoon higit pa dito sa yaman ng mundong ito. Ay ang makapiling ang Panginoon, eternal. Eternal nakapahingahan. Sino po dito madalas mapagod na pag nagkakaedad na? Doon pag sa kabilang buhay, sabi nga, mararanasan yung wala hanggang kapahingahan. Kaya po pag tayo nagtatrabaho, gusto ko na muna mag-unwind, gusto ko muna magbakasyon, di po ba? Doon ang bakasyon, grabe. Hindi ka na maiinitan, hindi ka na mapapagod, hindi ka na iiyak, hindi ka na malulungkot. Kaya ganun na lang po ang pagsasabi po ng mga mananampalataya noon na kahit po sila nahihirapan, pag sila pa'y sumusunod sa Diyos, okay lang. Kasi po, meron po sila nakikitang sa dulo na higit na mas maganda ang mapupuntahan nila. Kaya ni-encourage po tayo ni David, sabi ni Salmo, na patuloy po tayong sumunod sa Panginoon. Pagbulay-bulayan po natin ang kanyang salita, sapagkat ito po ay magbubunga ng maganda. Kung itinanim po natin ay mabuti ang salita ng Diyos, mamumunga po ito. At isa rin pamumunga po nito ay ang pagbabago. Sino po dito yung gustong mabago ang buhay? Di ba? Amen? Kahit sino masamang tao, pag sinabi gusto mo mabago, oo naman. Kasi yung po talaga, mayroon po tayong part ng buhay natin na talaga may kabutihan kasi po ito ay kawangis ng Diyos. Kahit si Hitler po, marami pong pinapatay po ng mga Hudyo. Pag tinanong mo, bakit mo kasi sa pamilya ko? Ibig sabihin, may kabutihan siya patungkol sa pamilya niya. Pag tinanong po yung mga nangohold up, ba't ka nangohold up? Kasi ayaw ko magutom ang pamilya ko. May kabutihan siya patungkol sa pamilya niya. Pero ang nangyayari nga, isa nasa pamuhay yung kasalanan. Yun po ayaw ng Panginoon. Pero pag tayo sumusunod sa Panginoon, ay laging panalo. In-encourage ko po kayo ngayon, kung nakikita, parang hindi ko pa nakikita yung pagsunod ko, resulta, okay lang po yun. Kasi po, darating yun in perfect timing. Meron po isang lalaki, kwento po siya, sabi niya sa kumpara niya, Aray, magpapakamatay na ako. Bakit naman? Kasi lahat ng ginagawa ko, puro mali. Sino ba nakaranas na ganun? No, wala na yatang ginawa mabuti, puro mali na lang. Sabi ng kumpare niya, Ari, masama yung iniisip mo, mali ang gagawin mo. O di mo, pati ikaw nagsabi, mali ako. Di ba nakaka-relate tayo? Na maraming pagkakataon nararanasan natin na, ba't puro parang mali na lang ang nagagawa ko? Gusto ko naman gawin ng tama. Ba't parang ganon? Parang disappointed na naman ako, parang
Ang dami na namang pagkakamali sa buhay ko. Di ba, na-encounter po tayo ng ganyan, maski tayo po yung mga Kristiyano na gusto mong magbago, pero parang mali na naman. Di ba gano'n? Parang, ang hirap. Para, dapat po maintindihan po natin na tayo po ay nasa mundo na imperfect. Hindi po perfecto. Ano po, ang nakakalungkot lang, kahit mga Kristiyano, kapag po tayo nadadapa, nabibigo, saan po tayo tumutungo? Nakakaya na kay Lord. Hindi na ako patatawanan ni Lord sa dami ng kasalanan ko. Ayoko nang magsimba kasi puro na lang kabiguan na nangyayari sa buhay ko. Relate po tayo? Di ba ganun tayo? Ang mahirap pa ganito. Ayoko nang pumunta sa Diyos kasi ang dami ko nang ginawang kasalanan. Ano pang ginagawa? Punta na lang ako sa mababoteng usapan. Nagpakalasing, nag-drugs, or something, mga bisyo na akala natin magtatakip sa ating mga kabiguan. Kaya po nakakalungkot. Kasi po maraming ganyang pagkakataon na tayo po'y nabibigo pero hindi po natin kayang takasan ng kabiguan. Hindi niyo po naiintindihan. Dito po sa mundong ito, mas marami ang kabiguan kaysa sa tagumpay. Naniniwala kayo doon? Totoo po yun kasi nasa mundo po tayo. At marami pong kasinungalingan na sinasabi ng kaaway. Kaya dapat in-encourage ko din sa ating mga anak, maranasan po nila ang kabiguan. Kasi mahirap pag puro tagumpay, kaya pag nabigo na, eto na ang problema. Pero hindi po tayo Lahat po tayo yung makakaranas ng ganyan kasi nasa lugar po tayo na hindi perpekto. Nasa lugar po tayo na kung saan ay talagang hindi tayo magtatagumpay always. Yun po ang dapat naintindihan natin. Nandito po tayo sa mundong ito na kung saan talagang madidisappoint ka, mabibigo ka. Halimbawa na lang po pag kinasal, di ba? Isang araw kinasal, saya-saya. Pero nung katapos ng kasal, ang haba ng disappointment. Pag hindi tama yung ginawa sa pagpapakasal, di ba? Ba't ba siya napangasawa ko? Isang araw lang ang tagumpay, di ba? 2 days na, baka month pa, sabihin na natin. Pagkatapos ng kasal, ba't ganito ang naging asawa ko, nagbago na. Namantalong kami mag-shota pa lang, mag-girlfriend pa lang, ganito. Pero nabago na. Disappointment na kaagad. Lalo na pag tama yung pag-aasawa. Kaya po hindi po tayo ay exempted sa ganyang kabiguan. Hindi po tayo exempted na makita natin yung mga bagay na pwedeng mangyari. Sino ba namang ayaw na magtagumpay lahat? Pero hindi po yun ang katotohanan. Hanggat nandito po tayo sa mundong ito, hindi tayo exempted na makaranas na mabigo. Na ma-disappoint tayo, hindi tayo magtagumpay. Kasama po yan bilang Kristiyano. At sa atin po, hindi po ang talino o kakayahan natin para tayo magtagumpay sa buhay. Kaya ko yan. Matalino ako Kaya ko yan. Ilang beses. Si David ganyan Ano si David? Ilang beses nagtagumpay pero ilang beses din siya dadapa. Kasi po, mapagtatagumpayan po natin ang kabiguan sa pamamagitan lang ng ating Panginoon Jesus. Amen? Yun po ang katotohanan. Ito po sinasabi sa 1 Corinto 15:57-58. Sabi po dito, ngunit salamat sa Diyos dahil bigyan tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagtagumpay tayo sa mga nararanasan disappointment. Pinagtagumpay tayo pag tayo yung nabibigo, hindi sa sarili mong kakayahan na kaya mo to, kaya ko to. Kahit hindi mo na ako magsimba, kaya ko magtagumpay, ano man ang kinaharap ko. Hindi po totoo yon. Kaya mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. Magpakatatag. Huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo. Continue lang sa atin. Sa pagsunod sa Panginoon, sa gawang ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam niyo hindi masasayang ang paghihirap niyo para sa Kanya. Ano ba sinasabi sa atin? Kapag ang Kristiyano nadapa, tayo lang. Ganon. Pag tayo ay nabibigo, huwag kang magpakadapa ng husto. Kundi tumayo ka. Kasi ang Kristiyano, conqueror. Amen? Ang Kristiyano, matapang, matatag. Pag nadapa, tayo ka agad. Ano po sinasabi sa Kawikaan 24:16? Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, tiyak na makakabangon ulit. Si Solomon na nagsabi, kung tayo ilang beses tayong dumadapa, mas mabilis tayong tumatayo. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Yung pagkakamali mo, yung pagkabigo mo sa buhay, hindi yan ang magiging dahilan upang lalong lumayo tayo sa Diyos. Kundi yung pagkabigo mo yan, tatayo ako, lalapit ako sa Panginoon. Yun po ang sinasabi ng Diyos. Kasi hindi po tayo exempted. Maging ako po hindi exempted sa pagkabigo. Hindi po ako exempted na hindi ako magkakamali. Hindi po ako exempted sa mga bagay na ako'y magfe-failure.
Pero isa lang ang sinasabi sa atin ng Diyos, pag ikay nadapa, tumayo ka para sa akin. Amen? Hindi ka mabibigo. Mabigo ka man, tatayo ka. Sabi nga dito, makakabangon ka, ulit, 7 ulit. How many times ka nabibigo? Okay lang, tayo ulit. Balik kay Lord. Huwag yung katulad na tumayo ka, sa iba ka pumunta, palayo kay Lord, lalo kang mapapasama. Yung po dapat natin maintindihan bilang mga mananampalataya, mga Kristiyano. Baka sabihin nyo, ba't kaya ganon? Nung ako'y naging Kristiyano, tsaka akong nadalas nagkakamali. Yung napapansin nyo, madalas akong parang, alam niyo po ba sa bawat pagkakataon, may sinasabi sa atin ng Diyos. At isa sa mga sinasabi ngayon, kung ikay nadapa, bangon ka ulit, balik ka sa akin. Kasi po, ang katotohanan, kapag tayo ay nadapa, babangon ka dapat. Huwag ka magpapakasadlak. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, nahihirapan ka man, tayo ka, lapit ka sa Panginoon. Ang mahalaga kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos, hindi yun ng ibang tao. Ay, naku, wala ka ng pag-asa. Naku, ang dami mo na nagawang kasalanan. Naku, huwag ka nang bumalik. Ang sabihin pa ng kapwa mo, ikaw magbabago, ilang beses ka na, Kristiyano ko nga, tawagin, ba't ganyan ka? Relate tayo? Di ba? Hindi. Kung anong sinasabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, bumalik ka lang sa akin. Nadapa ka, balik ka. Dapat ka sa akin, balik lang. Yun lang dapat. Huwag mo sasabihin yung lalo yung kasinungaling na kaawa, hindi ka patatawarin ng Diyos. Ang dami ng kasalanan eh. Hindi na kayang patawarin. Hindi po, ang Diyos ay ganun. Sabi nga, ilang beses patatawarin ng tao? 77 beses. Walang hanggan. Napapatawarin ka ng Diyos. Isipin mo, hindi ka patatawa. Atake ni taning yun eh. Kaya po nangyari po yan, ay may mga bagay tayong ginagawa na ang labanan po talaga dito ay labanan spiritual. Hindi po labanan na physical. Kaya minsan may kapwa tayong ina-atake tayo, hindi po behind that, mayroong spiritual na labanan na nangyayari. Kaya pag po tayo ay nire-reject ng ibang tao, lalong-lalo sa naranasan natin, tandaan po natin, people will reject you, but God always welcoming you. Yun ang mahalaga. Kung ang tao hindi ka nire-reject ka, hindi ka tinatanggap, ang Diyos laging tanggap ka anuman na nangyari sa buhay mo. Amen? Kaya ang mensahe ng Panginoon, sumunod sa Diyos kahit tayo ay nabibigo. Ang ganda, no? Obey God even when we fail. Alam niyo po ang kaaway, ano po gusto po sa atin, yung mabubuti lang, magaganda. Ang Diyos ganito, maganda. Yung di maganda sa'yo, yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Ang mundo, ganun. Pag maganda ka, mapera ka, yun ka sa kaibigan. Di ba? Ganon. Nakaka-relate sa ganon. Pag wala ka ng pera, huyo ka na. Hindi ka nakilala. Pag medyo ang itsura mo kakaiba, may makikipagkaibigan ba sa'yo? Kasi di ba yung ganon? Pero ang Diyos hindi. Ang gusto niya, kung ano yung hindi maganda sa'yo, yun ang gusto niya. Bakit? Upang maipadama niya yung kapangyarihan, makita yung kapangyarihan na yun sa buhay mo. Kaya po, ang sabi po sa Salmo 37:23-24, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakalulugod sa Kanya. Matisod man siya, hindi siya mabubuwal dahil nahawakan siya ng Panginoon. Kapag po tayo ay nabibigo, o nagkakaroon ng problema, nagkakaroon tayo ng kasalanan, tayo bumibitaw sa Panginoon. Ang kagandahan lang sa Panginoon, nakakapit siya sa atin. Kaya pag tayo nabuhal, nakakapit siya, na itatayo tayo ng Panginoon. Kaya nga nakahawak siya. Ano mang kabiguan na nangyari sa buhay mo, ano mang kasalanan na nagawa mo, huwag kang mag-alala dahil nakakapit sa iyo ang Diyos. Ang nangyari tayo, tanggalin mo, Panginoon, kamay mo, lalayo. Hindi ganun. Malinaw sabi dito, matisod man siya, hindi mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Kung may nakakaranas ka ng mga pagsubok, kung ikay nakakaranas sa mga pagkakamali sa buhay mo, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ngayon ay nakahawak sa kamay mo upang alin? Hindi ka mapalayo sa Kanya. Kaya matisod ka man, mabuwal ka man, itatayo ka ng Panginoon. Baka nangyayari, tinatayo ka ng Panginoon, pupumiglas ka. Gusto ko nang mahiga. Gusto ko nang matulog sa kasalanan. Gusto ko nang magpakatagal dito sa kabiguan na yon. Naintindihan po natin? Kaya ipinapakita po sa atin, mismo si David na nagsulat nito sa Salmo, a man after his own heart, malapit sa puso ng Panginoon, ay hindi naging exempted sa kabiguan. Alam niyo po ng bigo ni David?
Nung papatayin niya, si Uriah, asawa ni Bathsheba, oh, grabe yun, naging mamamatay tao pa. Pero hindi yun na naging dahilan, kundi sumulat sa, ito yung salmo kung saan ipinapakita sa atin yung encouragement sa atin na kahit tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, pagkakamali, disappointment, pagkabigo, kaya natin sumunod pa rin sa Diyos. Hindi po tayo nagpapadala sa mga bagay na yan. Dapat tandaan po natin, ang Diyos ay He never give up on us. Tayo madalas give up na ako. Ayoko na. Ayoko na mag-church. Ayoko na magpa-mentor. Ayoko na mag-temple group. Ayoko na. Give up na ako. Pero si Lord hindi po gumigive up sa inyo. Tabi mo sa katabi mo. Hindi gumigive up sa si Lord. Yun ang katotohanan. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, si Lord may tiwala sa iyo. Kung alam mo wala kang magagawa, sabi ni Lord, ako may magagawa sa iyo. Yun po ang katotohanan. Kaya tayo nakakaranas, lalo po tayo nadidisappoint o nabibigo sa buhay. Pinapaalahanan po natin, sabi ko po kanina, ang battle po natin hindi sa flesh. Tignan mo yung katabi mo. Kalaban ba yan? Behind. Yung si Satan. Behind. Yung sa liga. Kasi po maraming pagkakataon, dito po yung ating magiging mensahe kay David. Nagkaroon po kasi ng census noon at sabi that binulungan ng Satanas si David na bilangin ang mga Israelita noon. Iba yung kanyang motibo eh. Binulungan sa at yun ang ginawa. Sabi ni Job nga, sabi nga, huwag mong gawin na yan. Kasi alam ko na hindi makabubuti yan. Pero pinagpatuloy pa rin ni David. Kasi nga, may bumubulong sa atin. Merong something na nangyayari dito na hindi natin nakikita. Tingnan mo yung paligid mo. Oh, meron tayong hindi nakikita talaga na naglalaban ng spiritual warfare. Ito si Satan. Ano po halimbawa dito sa Mateo 16:23? Para hindi ko po yata nailagay dyan. Si Peter po, sabi dito, hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi yan ayon sa kalooban ng Diyos. Iniisip mo kundi ayon sa kalooban ng tao. Ito yung pagkakataon na pinipigilan ni Peter na makuha si Jesus para dalin, para maparusahan, ipako sa krus. Ito po yun. Anong sabi dito? Satanas. Hindi po si Peter ang sinasabihan ni Jesus. Yung sa kanyang sinasabi na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Isabihin, may labanan talagang nangyayari. Yun yung gagawin sa asawa niyo yun, ha? Pagka nag-aaway kayo ng asawa mo, Satanas, lumayo ka, iba yun. Baka mag-aaway talaga kayo. Di ba? Minsan nagkakasabihan kayo, mga Satanas ka, demonyo ka, pero hindi dapat ganun. Di ba? Ano sinasabi sa atin? Talaga mayroong spiritual warfare na nangyayari. Kaya sa atin, may nangyayari na kabiguan, may behind yan eh. Yan yung atake ni Satanas. Mayroong sinasabi sa atin, o mismo sa buhay natin, nagmamanifest upang gawin natin yung mga bagay na yun. Yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya dapat sa atin, may kapangyarihan na sinasabi sa atin ng Panginoon, may kapangyarihan ng kadiliman. Kaya minsan, pag may mga tao sa atin na nakipag-away sa atin, behind meron po nangyayari, huwag po natin ano yung taong yun. At may mga bagay na pagkakataon na nangyayari yun dahil sa kanilang pinagdaanan. Kaya nakita natin yung pag-ibig ng Diyos. Hindi naman si Peter, hindi yan si Satan. Lumayo ka. Kasi dapat pa maintindihan natin kung ang isang bagay ay patungkol po sa tao, lalo na sa paggawa natin, pagsunod natin sa Diyos. Kung ang pagsunod natin sa Diyos ay lagi ang tao ang itinataas, hindi po kalooban ng Diyos yun. Kung ang kalooban ng Diyos, yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, ay lagi mapupupurihan ng Diyos, mabibigyan kalwalhatian. Yun po ang gawin natin. At maraming pagkakataon, wala namang masama, di ba? Binata ako, dalaga siya. Ang tanong, ilang taon lang kayo? 10 years old. Ano yun? Di ba? Ano ang binibigyan nyo ng kapurihan? Yung sarili nyo, yung ibang, mahal ko siya. Pero nasa ng Diyos doon? Dapat maintindihan po natin yung mga bagay na yun. Kaya mismo si Pedro nagbigay sa atin na mag-ingat kayo. Ano sabi po sa 1 Peter o 1 Pedro 5:8? Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang leon umaatungal, naghahanap ng malalapa. Di ba? Tinan niyo lagi yung katabi niyo. Yan ba yan? Hindi po yan. Kasi yung mga TVC masunurin. Amen?
Ang mga TVC, mga hindi inaalihan or mga something, kundi sumusunod sa Diyos. Kasi doon po ang labanan lagi. Talaga meron pong labanan na nangyayari, kaya dapat lagi tayong ready. Kasi lagi nakadeburden lagi yung kaaway. Kaya lagi tayong pinag-iingat. Kahit si Peter na nakaranas noon, na sinabihan siya ni Jesus na Satanas. Kasi nalaman niya eh. Kasi maraming pagkakataon yung kalooban lagi natin na nasusunod. Hindi ka napapansin yun? Mabuti ang iyong iniisip, motibo, pero ito ba'y patungkol sa Diyos o patungkol sa sarili mo para mapapurihan mo yung sarili mo o yung ibang tao? Kasi po, ganun po ang nangyari. Di ba? Isipin natin si Peter, walang masama. Lord, iniingatan ko nga kayo para hindi kayo ipako sa krus eh. Tama, di ba? Pero hindi kalooban. Bakit? Kung di na ipako sa krus si Jesus at namatay at muli na hindi nabuhay, meron ba tayong kaligtasan? Wala. Kaya dapat naiintindihan po natin yung pagsasabit natin sa Panginoon ay mahalaga. Lalong-lalo na po yung mga ginagamit po ng church. Kayo ba, pag nagpe-pray po ba kayo? Nagpe-pray po ba kayo na deliver us from evil? Iadya mo po kami sa lahat ng masama? Kasi yun po nangyayari talaga. Ako po dati, hindi ako nagpe-pray ng gano'n. Ngayon, nagpe-pray na ako. Kasi talaga hindi naman natin nakikita yung physical, ang ating mga mata natin. Pero may labanan talaga nangyayari. Kaya di ba sa Bible, dun sa prayer, nakasama po yan eh. Ganon din po pala dapat ang prayer natin. Kasi nga may labanan nangyayari at dapat makita natin yung ating labanan sa Ephesians 6, di ba, yung ating gagamitin. Pag po tayo may temple group, punta lang po tayo. Kasi yung mga tao niya ginagamit upang lalo tayong tumatag. Ginagamit yung mga taong yan upang makita natin yung mga pagkakamali at dapat ituwid sa atin. May authority yung binigay sila ng Diyos, sumunod tayo. Kasi po yun na nagbibigay sa atin upang mailayo po tayo sa kapahamakan, lalo-lalo na po sa mga bagay na paglayo sa Diyos. Ang tanong po natin, paano sumunod sa Diyos kahit ako ay nabibigo o nagkakamali? So nagtanong mo ba yun? Paano na? Kung ako naman nagkakamali o nabibigo, ano yung ba gagawin ko? Unang-una, magkaroon ka ng tunay na pagsisisi. Pag tinanong ko kayo lahat, sabi nyo, pag tinanong ko kayo sa inyo, nagsisi kayo sa kasalanan nyo? Oo, nagsisi kami. Ang tanong, tunay ba? Ito po, papako po tayo sa unang Kronika 21:7-8. Bago tayo pumunta yan, bigyan ko ng short brief. Yun nga po, si David po kasi, gumawa po ng isang desisyon na hindi niya sinangguni sa Diyos. Yung magpa-census. Ano yung census? Binibilang yung mga tao. Di ba nangyari po dito sa atin yan? Nilalagay sa dingding. Yung sa amin nga, nandun pa rin eh. Matatanggal sa tagal na. Ang problema lang ito. Wala namang problema magbilang. Tama. Ginagawa nga yan eh. Ang problema, iba yung motibo niya. Ano yung motibo niya? Binibilang niya yung mga kalalakihan para ilaban niya sa gera. Sa pakikidigma. Ang lumalabas, nagtiwala siya sa sarili niyang kakayahan. Lord, kailangan ko ng maraming kawal, maraming maninigma, kailangan marami ang lalaban para matalo ko sila. Nasaan si Lord? Sa dami ng pagkakataon na pinagtagumpay siya ng Diyos pero nawala. Nagkaroon siya ng disobedient, nagkaroon siya ng yabang sa sarili niya. Lord, kaya na namin to. Ako na bahala, tatayo ko ng sarili kong army, magtatayo ko ng mga mandirigma na tatalo sa mga lalaban sa amin. Doon nagalit si Lord. Para nawalan ng tiwala si David sa Diyos. Kayo nang nalaman na ni David na siya'y nagkamali, ito na ang sinabi niya. Nagkaroon siya ng tunay na pagsisisi. Sabi po sa unang Kronika 21:7-8, hindi rin natuwa ang Diyos sa utos ni David, kaya pinarusahan niya ang Israel. Pagkatapos sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan po itong nagawa ko. Kaya nakikiusap ako sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo ako na inyong lingkod sa aking kasalanan dahil isa pong kamangmangan ang ginawa ko. Ano po yung nakita po natin? Si David nagsisi, hindi siya nagturo. Kasi sinabihin ako eh. Kasi ito sabi, di ba maganda naman? Kasi ganyan eh, hindi. Dahil madalas tayo ganun eh, no? Pag tayo nagkakamali, ang dami nating itinuturo. Pero si David, ang tunay na pagsisingil, Lord, nagkamali ako, mangmang ako sa harapan mo, walang-wala sabi-sabi, nandun sa puso niya yung tunay na pagsisisi. Lord, nagawa ko po, kasalanan ko po ito, patawarin niyo po ako. Dapat alamin natin na tayo nagkamali, ito wala na dapat ibang sinisisi. Halimbawa na lang, pag ako ay pupunta province po namin sa Kabiling Tarlac,
Pag pupunta ang Kamiling Tarlac, natulog ka. Pagising mo, parang hindi papuntang Kamiling Tarlac to. Parang naliligaw ako. Tama? Pag naliligaw ka, ibig sabihin, hindi mo alam yung lugar. Hindi mo nga alam eh. Pero, sa ano to Papuntang Laguna, sa Santa Rosa to. Ayan, alam mo na. Naligaw ka na. Kasi nakita mo na eh. Kaya anong gagawin po natin? Babalik tayo, papunta lang Kamiling Tarlac. Tama po? Ito ang problema. Alam na natin ligaw tayo, pero patuloy pa rin tayong pumupunta doon para maligaw tayo. Kung alam mong ligaw ka na, hindi yan ang patunga papunta sa Panginoon, balik ka na. Tama po? Yun ang problema natin. Tayo'y nabibigo na, tayo'y nagkakamali na, pero nagbubulag-bulagan tayo sa ating mga pagkakamali, sa ating mga kabiguan. Lord, okay na to. Lord, alam na, sinasabi na sa inyo, Lord, ligaw ka na. Ito si David, Lord, patawarin mo kung nagkamali ako. Kamangmangan po ang aking ginawa. Ibig sabihin, walang kang talino. Ano ibig sabihin kamangmangan? Pag sinabihan ka ng kamangmangan, iba yun, mangbang ka ha. Parang wala kang pag-iisip. Ganun siya kababa sa harapan ng Diyos. Tayo, pag humingi ng tawad, Lord, patawarin mo ako ha. Pero sa susunod tayo pa nagmamalaki. Yung ba ang tunay na pagsisisi? Iba si David. Pag siya ay nagkamali, Lord, patawarin, walang sisising iba. Sarili niya mismo, sinisisi niya. Hindi katulad ni Saul. Ay, si Saul, yung haring Saul, na pinalitan ni David, iyan ko lang po sa inyo. Di ba? Nung siya yung nagkamali, ang sabi ni Lord, kunin niyo lahat ang mga masasamsam sa Amalekita. Kasi yung Amalekita, grabe po yan. Mamamatay tao po yan. Kaya ganun na lang po ang galitan ng Diyos sa mga yan. Sabi ng Diyos ama kay Saul, kunin mo, wala kayong titira. Kahit pinakamaganda, wala. Kasi yan, ginagamit yan sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang mabigat. Si Saul, kumuha ng magaganda. Linen na tela, lahat ng magaganda kinuha niya. Hindi niya alam, ang Diyos ay alaman lahat. Sabi ni Nalaman, ba't di ba sabi ko sa'yo, wala ka ititira? Lord, ito namang magagandang iti para sa'yo, ihahandog ko sa'yo eh. Ganon ang ginawa ni Saul. Kaya nga sabi ng Panginoon, alam mo ba, ano mas mabuti, yung offering o pagsunod? Ang pagsunod, ang disobedient ay katulad ng isang mangkukulam. Tingnan mo katabi mo, mangkukulam ba yan? Sino ba gusto dito maging mangkukulam? Ganon po ang disobedient, hinalin tulad sa Book of Deuteronomy. Kaya po makikita natin, ito pa nagsabi, nung nagsisisi Saul, ito pa, nagdemand pa kay Lord, Lord, patawarin mo ko, pero parangalan mo po ako sa harapan ng Israel. Hello? Ano yun? Ano yung pagsisisi yun? Lord, nagkamali ako pero wag mo ako ipahiya sa Israel ha, sa bayan ko. Hindi tunay na pagsisisi yun. Ang pagsisisi ay tunay kung ito po ay tunay na ibinibigay mo, Lord, nagkamali ako katulad ni David. Walang sasihan, walang ano bang bagay. Dapat ganun po tayo. Kung tayo nadapa, aminin natin. Hindi, ang dami-dami pa natin sinabi. Ang dami bibigay na term kay Lord. Ito pa problema natin, mga Kristiyano. Sabihin ko sa inyo, huwag tayo nagkamali, tayo pa yung mabigat yung term. Lord, ganito gagawin mo. Parang gusto mo si Lord ang sumunod sa term mo. Sa term mo. Hindi ganoon. Kung ano sinasabi ni Lord, sunod ka. Kung sabi ni Lord, magsisikan tunay, yun ang dapat. At dapat tayo nagsisisi, dapat nakokonsensya ka na huwag mo nang itong baliwalay. Siyempre, minsan gusto mong gawin yung bagay, tapos biglang nagawa mo, nakonsensya. Parang parang mali itong ginawa ko. Ganyan po ang nangyari. Ito yung parallel, kung sabihin, katulad po sa ibang konteksto lang kinuha. Kasi po nangyayari po yun, katulad sa Bagong Tipan, ang sinabi sa dyan, hindi po nasabi sa Mark. Ganun po nangyayari. Ito po, nangyari po sa 2 Samuel, pero hindi nasabi po doon sa unang kronika. Ito po sinasabi. Kaya huwag patigasin ang puso para sa tunay na pagsisisi. Sa 2 Samuel 24:10, nakonsensya si David. Matapos niyang ipasensus ang mga tao, kaya sinabi niya sa Panginoon, nagkasala po ako dahil sa ginawa ko, kaya nakikiusap ako sa inyo. Panginoon, patawarin niyo ako na inyong likod sa kasalanan ko dahil isa pong kahangalan ang ginawa ko. Ano po nakita natin? Balik, nakonsensya. Nakamangmangan, ngayon nakonsensya. Kapag po tayo kinakausap na ng Diyos, huwag na natin patigasin ang puso natin. Alam mo nang mali, Lord. Pwede, wala naman nakakita. Hindi mo alam si Lord nakakita. Kaya kinukonsensya ka na nga eh. Ganon si David. Yung nakonsensya niya, Lord,
Mali ito, mali. Ganon. Walang patigasan ng puso, hindi katulad ng paraon. Kailan yung paraon? Nung matigas ang puso niya, kahit anong himala ni Lord, hindi niya naintindihan. Kasi matigas ang puso niya. Alam niyo kung nagpapatigas sa puso ng tao? Kasalanan. Lord, konting kasalanan nito. Yun ang problema eh. Yung konting yan, lalo nagpapatigas sa puso mo. Nagiging disobedience ka lalo. Kaya si Paraon ganun eh. Nakikita niya na himalaan ng Diyos. Ano sinabi ni Moses? Palayain mo kami para sumamba sa aming Diyos. Sino yung Diyos nyo? Hindi na nakilala si Lord. Because of the hardened heart. Ano ba sinasabi sa Jeremiah 33:3? Lumapit kayo sa akin at pakikinggan ko kayo. Ipapahayag ko anuman mga kahangahangang bagay. Kapag po tayo nakakaranas po ng pagsubok, pagkabigo sa buhay natin, hindi it doesn't mean gusto kang parusahan ng Diyos. Ibig sabihin nun, gusto ka niya kausapin. Gusto ka niya na may malaman ka doon sa pinagdadaanan mo. Kasi lahat po tayo makakaranas ng disappointment. Lahat po tayo makakaranas ng pagkabigo. Pero it doesn't mean yun, pag nangyari sa iyo, hindi ako love ni Lord. Siguro pinarurusahan, may kasalanan ako. No. Nangyari yan dahil gusto kang kausapin ni Lord upang pag kinausap ka ni Lord, ipapahayag yan yung mga bagay na dapat mong gawin sa buhay mo. Amen? Yun ang katotohanan. Kasi minsan tayo magsasabi, hindi na ako mahal ni Lord. Siguro, hindi ako sumusunod. Si Job nga ganun eh. Di ba si Job? Talagang sumusunod kay Lord. Ano yung naging kasalanan ni Lord? Ni Job? Nung kinwestiyon niya si Lord. Kaya ang sagot ni Lord, who I am. Sino ba ako? Yun ang problema natin. Kapag po tayo ay nagsisisi, pinatitigas pa natin ang puso natin. Huwag na. Huwag na po. Kasi wala po tayong kalaban-laban eh. Alam niyo po, pagbabasahin po natin ng salita ng Diyos, di ba? Sino po nakabasa po kay Book of John, yung Revelation, ay si Jacob, yung nakaharap niya ang anghel, di ba takot na takot sila? Nagpatari pa, sabi nga, huwag mo akong sambahin kasi anghel din ako. Anghel pa lang yun, matatakot ka na. Lalo pa kaya ang Diyos. Kaya si Moses, yung kaharap niya ang Diyos, yung kabanalan nandun. Huwag kang lumapit dito, banal to. Hindi ka matatakot sa Diyos para parusahan ka. Matatakot ka dahil sa kanyang kabanalan, dahil perfectus ang tao, of Diyos. Tayo, hindi eh. Hindi tayo takot sa Diyos. Ano napapansin yun? Kasi kung tunay kang nagsisisi sa Panginoon, hindi mo patitigasin ang puso mo. Lord, hindi tayo takot. Pero sa panahon yun, anghel pa lang yun, matatakot ka. Diyos na yung kaharap mo para makipag-usap sa'yo. Ang tigas pa rin ang puso mo. Yun po ang katotohanan. Kaya marami po ang nabibigo, lalo mong pinatitigas ang kanilang puso. At mabigat pa dito, yung mga kalungkutan nangyayari sa ating buhay, pinahintulutan ni Lord yan upang sa ating pagsisisi. Ano po sinasabi sa 2 Corinto 17? Sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagsisisi. Marami tayong kalungkutan na nangyayari. Pero ang tanong lagi, paano mo tinutugon yung mga kalungkutan na yan sa buhay mo? Ano ba sabi dito? At nagdudulot ng kaligtasan, hindi pinagsisisihan ng ganitong kalungkutan. Ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanilang kamatayan. Alam niyo po, sabi ko po sa inyo, hindi tayo exempted lahat yan. Pakakaranas tayong kalungkutan, kakaranas tayong mga pagsubok, talagang mararanasan po natin, malulungkot tayo. Ang point lagi ng Panginoon, alam ni Lord yan. Alam ni Lord yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, yung mga pagsubok na yan, panandalian, hindi mag-i-stay forever yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Yung kalungkutan na yan, pag dinala mo sa Panginoon, magiging kagalakan. Naniniwala kayo? Yung mga paghihirap na naranasan mo, pag dinala mo sa Panginoon, ano mangyayari? Kaginhawahan. Example na lang po, yung siguro ilang beses ko na po ito na banggit sa inyo, yung namatay po ang aking anak. Yun po yung naging daan. Ay, lungkot na lungkot po kasi dahil sa aming mag-asawa, isang anak pa lang po namin, yung panganay namin. Ano po gusto ko ipaliwanag sa inyo? Yung kalungkutan po na naranasan namin mag-asawa, lalo na po, kasi dumating ko sa point na sinisisi ko yung sarili ko. Pero ito po yung naging verse na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya tanda ko po ito eh. Ano po sinasabi sa atin? Yung kalungkutan na nangyayari mo sa buhay mo dahil sa pagkabigo mo, dahil sa mga failure mo, dahil sa mga kasalanan na gawa mo, pag ibinigay mo yan sa Diyos, magiging kaligtasan po yan. Kasi yun po ang naging nangyari po sa amin. Nung namatay ang anak ko, nagkaroon kami ng kalungkutan, yun naman po ang naging daan upang maligtas kami at manumbalik sa Diyos. Kaya wala po ang Elmer ditong pastor, kundi nangyari yung ganong kalungkutan po. Amen? Kaya kung may nangyayaring kalungkutan sa inyo sa buhay nyo, ilapit nyo sa Diyos. Kasi nga, hindi naman tayo exempted lahat yan eh. Ang maganda,
Yung mga bagay na pagkakamali na yan, yung mga kabiguan na nangyari sa buhay mo, pag ibinigay mo yan sa Diyos, magiging maganda. Kasi ang Diyos walang kadiliman. Ang sabi nga ng Panginoon, lahat ng mga dilim sa buhay mo, dilapit mo sa liwanag, walang dilim na sa Kanya dahil liwanag siya. Saan dapat na po tayo ay nagsisisi saan? True repentance, nagpapakita ng pagbabago. Ang sabi po sa Lucas 3:8, sabi, kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Baka nagsisi ka lang eh. Ako po dati ganun eh. Di ba? Ulit-ulitin ko po sasabihin sa inyo, manginginom ako dati. Para maintindihan po nyo na maigi. Bakit? Kasi po ganun po ako dati. Pag ako'y sumakit punong-puno hangover, sa isang linggo ako magiinom. Ayoko na, Lord. Tulungan mo ako, ayoko nang mag-inom. Gusto ko na mabago. 2 weeks, 3 weeks, okay. Aba, ito na. Mag-iisang buwan na, may nagaya na. Pare, ito tayo. Wala ka na magdadali, mag-inom lang tayo. Sama ka lang. Sama na ako, balik na naman. As in true repentance. Nagsisi lang ako, nalungkot lang ako, pero wala akong para baguhin yung aking lifestyle. Hindi po tunay na pagsisisi po yun. Nalungkot ka lang, remorse lang po yun. Ang tunay na pagsisisi po, no turning back. Pag nagsisi ka, wala nang balikan. Binago ka na ng Diyos. Amen? Sino mga binago na ng Diyos? At patuloy na babaguhin ng Panginoon. Kasi hindi pa tapos sa atin ang Diyos. Huwag kayong mag-alala. Baka sabi, binago na ako ng Diyos. Kailangan perfect. Wala pang perfecto. Yung kaklase ko lang pangalan, perfecto yun. Ano ba sinasabi sa atin ng Diyos? Hanggat nandito pa rin po tayo sa lupang ito, patuloy po tayong binabago ng Diyos. Patuloy po tayong nagkakamali. Patuloy po tayong mabibigo. Pero ang tunay na pagsisisi, magdadala po ito ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang tunay ng pagsisisi. Na kahit ang kalungkutan na nangyari sa buhay mo, dinadala mo ito kay Lord. Hindi yung, ako ganun eh, nalungkot ako. Mabubuting usapan na to. Yan na. Punta ka sa barkada. Punta ka sa mga bagay ng mga bisyo-bisyo. Yan. Punta ka sa beer house. Ano nangyari? Lalo ka na palayo eh. Ano ba sinasabi sa atin ng Diyos? Pag ikaw ay punong-puno ng problema, lapit mo ka sa Diyos. Huwag kang lumayo. Kasi nakakapit sa iyong kamay. Ikaw ang nagpupumiglas na lumayo sa Kanya. Kaya nga, sumunod sa Diyos even when we fail. Kahit tayo nabibigo, kahit tayo nagkakamali, patuloy tayo sa pagsunod sa Diyos. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos na di tayo perfecto. Kaya wag po natin sabihin na walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Diyos. Halimbawa na lang po, yung isa pong babae, masa po ito, sa Amerika. Yung babae po itong prostitute. Pumunta sa isang church. Kilala po yun kasi sa bayan nila kilala po itong babae. Pasok, nagulat lahat. Prostitute, pasok. Iyak siya ng iyak. Tinataas niya, Panginoon, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako, Panginoon, sa lahat ng ginawa ko, sa nasira akong pamilya, sa mga tao po na aking nasira, Lord, patawarin niyo po ako. Gamitin niyo po yung church na ito para sa aking pagbabago. Kasi may nandun siya sa church. Ba, siyempre, iba, nakatingin lahat. Parang sinusuri. Walang gusto lumapit. Walang gusto mag-pray. May isang taong tumayo. Lumapit siya. Pinag-pray niya. Alam niyo po ba kung sino yung taong yon? Siya yung founder ng Colgate. Nakalimutan ko po yung pangalan. Siya yung founder ng Colgate, yung may gawa ng Colgate toothpaste. Siya po yun. At ang sinabi niya, bakit nyo hindi nilalapitan ng babaeng yan? Porkit sa kasalanan niya? Ano po sinasabi sa atin ng Panginoon? Kahit anumang kasalanan na gawa mo, ilapit mo yan sa Diyos ng tunay na pagsisisi. Patatawarin ka niya. Amen? Amen. Kaya pag tayo nagkakamali, bangon lang, lapit sa Panginoon. Huwag mo tignan yung kasalanan mo. Kasi hindi tinitignan ni Lord yung kasalanan mo. Ito pa problema ng tao, Kristiyano. Self-righteous. Layuan mo yan, baka makamahawak ka. Ano yun? Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may problema. Yan ang problema sa ating mga tao. Ang Diyos nga mapagpatawad. Diyos wala siyang kasalanan, pero iba ang tingin niya sa taong lumalapit ng puno ng pagsisisi. Tunay na pagsisisi. Kaya sa panahon ngayon, kung may nagagawa ka, kung may bagay ka, huwag kang mag-alala, ilapit mo yan sa Diyos. Walang hindi kayang patawarin ng Diyos. Amen? Walang kasalanan, hindi kayang i-cover niya para maranasan mo yung tunay na kaligayahan at ganap sa buhay ng Diyos. Tunay na pagsisisi. Pangalawa, kailangan natin sumunod sa Panginoon upang magkaroon tayo ng tunay na pagsamba. Pag tayo po ay nakakaranas
ng kabiguan, yan na nawawala pa sa atin. Hindi nyo alam? Ayoko na mag-church, ayoko nang sumimba, ayoko nang sumunod sa aking temple leader, ayoko nang mag-temple group, ayoko nang magbasa ng salita ng Diyos. Masyado tayo affected ng ating emosyon at tayo nabibigo. Ito pong si David, ipinakita niya. Alam niyo si David, di ba, pumatay ng kawal niya, inagaw yung asawa si Bathsheba. Tapos ito pa, nagpasensus siya, ayaw ng Diyos yun. Di ba? Ang daming pagkakamali. Ang daming pagkabigo sa buhay. Pero ano sabi ni David? Hindi siya lumayo. Ito ang ginawa ni David sa unang Kronika 21:24. Pero sumagot si Haring David kay Arauna. Ito yung pagkakataon, ito po yung nagkamali na si David. At parurusahan na ang si David, pero namili siya. Sabi niya, pinapipili siya ni Lord kung salot o yung sa kalaban o mismo si Lord. Sabi niya, Lord, kayo na magparusa. At ang naging parusa nga, yung salot sa Jerusalem. 7,000 na namatay ng mga Israelita. At sa pagkakataon ito, sabi ni Lord, puntahan mo si God, yung propeta na nagsabi kay David na mali yung ginawa mo. Pumunta kayo kay Arauna, may giikan doon. Doon ka magtayo ng i-offer mo. At ganito po ang nangyari sa unang Kronika 21:24. Pero sumagot si Hari David kay Arauna. Kasi sinabi po ni Arauna pala, huwag mo nang bayaran yan, ibibigay ko na lang sa iyo yan, giikan na yan. Ito po ang naging sagot pala ni David. Ito po, sabi niya. Pero sumagot si Haring David kay Arauna, hindi ko ito tatanggapin ng libre. Kasi sabi ng Arauna, libre na yan. Huwag mo nang bayaran sa akin. Kasi ibibigay naman kay Lord yan. Diyan siya mag-o-offer eh. Sabi gano'n. Babayaran kita kung magkano halaga nito. Hindi ko magagawang kunin ito sa iyo at ihandog sa Panginoon. Hindi ako mag-aalay ng handog na sinunog ng walang halaga sa akin. Anong bigyan natin point dito? Hindi ako mag-aalay ng handog ng sinunog na walang halaga sa akin. Ang tunay na pagsamba ni David dito, nung siya yung nagkamali, yung pagsamba niya lagi may halaga. Hindi basta-basta, hindi tinitipid si Lord. Ano yung tinitipid? Ang kasano ganyan, mahilig magtipid. Pag sabi ng church, kailangan po natin ng ganun. Pupunta ng CR para maka-escape po. Offering na. Ay, wala ako, hindi ko alam yan eh. Pag pupunta ng church, nakatingin sa oras. Ay, kailan ba uwi yan? Tipid na tipid tayo sa oras sa Diyos. Pag tayo nagbabasa ng Bible, nakaka-5 minuto, ayaw, antok na ako. Pero sa social media, 2 araw, 3 araw, okay ka pa. Tipid na tipid tayo sa Diyos. Ang tunay na pagsamba, hindi tinitipid si Diyos. Ang Diyos, amen? Yun ang tunay na pagsamba. Kaya nga si David, sabi ni Arauna, libre na yan. No, hindi ko pwedeng libre yan. Kasi gusto ko yung the best ibibigay ko, lagi may halaga. Ano yung pinahalagan mo sa buhay ngayon? Ibigay mo sa Diyos. Oras mo ba? Ibigay mo sa Diyos. Pinakamahalaga mo sa yan. Yun yung gwapo, pagkaganda mo, yun ang mahalaga sa'yo. Ibigay mo kay Lord yan. Yung trabaho mo, mahalaga sa'yo. Ibigay mo kay Lord. Lahat ang mahalaga sa'yo, ibigay mo kay Lord. Yun ang tunay ng pagsamba. Hindi yung, Lord, ito lang time ko para sa'yo. Yun lang. Ito lang, oras ko para, yun lang. Tipid na tipid tayo mag-worship. Ang saya-saya ng worship, ikaw nakasimangot. Tipid na tipid ka. Ang pagpalakpak kay Lord, tipid pa rin. O ngayon, hindi kayo pumapalakpak. O tipid na tipid pa rin kayo. Kasi kay Lord, walang tinitipid. Walang kalugihan ang pagsamba sa Panginoon. Kasi makikilala ang Diyos ang tunay na pagsamba. Alam mo, maganda sa Panginoon. Kaya marami sa ating mga Kristiyano hindi pa rin maintindihan ang pagiging Diyos. Hindi natin masamba siya ng tunay kasi hindi mo siya kilala. Ang totoo. Pag tinanong kita, kilala mo si Jesus, kilala ko yan. Yan, tagapagligtas. Yung lalim nun, wala. Kaya nga yung mga Pariseyo, mapag-imbabaw kayo, sabi ni Jesus, sagana lang kayo sa kautosang katuruan, pero yung lalim, wala kayo. Ano ba yung lalim? Yung makilala mo siya, yung tunay na pagsamba. Ano po sabi sa unang Kronika 29:12-13, sabi ni David dito, sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo. Kayo ang nagpapalakas at nagbibigay ng kapangyarihan sa sinuman. Ngayon, ang aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo, pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Nagmumula lahat ng kayamanan at karangalan. Alam mo pala, yun ang Diyos mo. Pero patuloy ka pa rin. Alam na ni Lord, di ako magsisimba, magtatrabaho ko, kailangan maging mayaman. Hindi mo kasi kilala si Lord, siya ang nagbibigay ng pagpapalang iyan sa'yo. Kasi may sakit ako ayoko na. Sinabi dito, siya nagbibigay ng kagalingan, hindi mo kilala si Lord, hindi ka lumalapit. Kaya sinasabi sa Jeremiah 33:3,
Lumapit ka at sasagutin kita. Ipapakita ko sa iyo mga kamanghamanghang bagay. Ano man nangyayari sa buhay natin, may sinasabi sa iyo si Lord, hindi si Satanas. Baka si Satanas ini-entertain mo. Oh, kasi nangyari sa buhay mo yan. Kasi ang dami mong kasalanan. Ano ka nang bumalik kay Lord? Kaya nga dapat yung makilala mo si Lord. Kaya marami pong mga Kristiyano, hindi kilala si Lord ng mas malalim. Ito nakakalungkot ha? Huwag kayong iilag. Di ba, pag tayo magpupunta sa sa mga ng church, ay, busy kasi ako. Kasi baka, alam mo na, kailangan ng pamilya namin. Hindi mo kilala si Lord. Hindi ako pupunta kasi sama ng pakiramdam ko. Hindi mo kilala si Lord. Nakagawa ako ng kasalanan, baka hindi ako patawarin ni Lord. Hindi mo kilala si Lord. Kasi pag kilala mo si Lord, wala kang pagkakataon lumayo sa Kanya. Kasi lahat na mabubuti at ganap na bagay kayang ibigay sa iyo kung kilala mo ang Diyos. Amen? Yun ang tunay na pagsamba. Kaya hindi po tayo makasamba ng tunay. Bakit? Punong-puno tayong alalahanin. Punong-puno po tayo ng mga bagay na paano na, hindi mo kilala si Lord. Kaya hanggang ngayon, buhay pa tayo. Bakit? May pag-ibig sa ganun sa atin Hindi sasabihin mo, kilala mo si Lord Baka 911 lang. Ayun 911. Pag may kailangan ka lang, wala na. Kaya dapat po makita po natin, alam niyo ba yung kagandahan ng pagsunod? I-explain ko po sa inyo. Nung sino po nakaranas ng depression o para anxiety nung pandemic? Okay lang po. Lahat tayo, di ba? Ako po, nakaranas po ako, umiyak po ako sa Panginoon. Kasi may mga bagay na parang, Lord, ba't ganito nangyari? Hindi ko na magawa yung ganito, etc. Umiyak ako sa Panginoon. At may sinabi siyang verse sa akin noon. Ito pa, isa. Hindi, puno na ako ng, nalulungkot ako, parang bigulat, hindi ako makakilo, something na ganyan, bilang Kristiyano. Ano po nangyari? May kumatok sa bahay namin. Pandemic po noon, ECQ noon bawal lumabas, kahit sa kapitbahay mo. May kumatok. Pastor, kakapi kami mag-asawa nun. Pastor, bakit po? Yung ilag pa, layo face mask. Kami sa bahay, walang face mask sa bahay. No? Kasi po si David, kailan si David? Opo, kapitbahay nung may sakit po, naghahanap po ng pastor, pag-pray niyo po. Alam niyo po ba sakit nun? Sakit sa baga. Nahihirapan na, may tangke na sa bahay. Kung kayo po sinasabihan na, pumunta po kayo, pupunta kayo? Panahon nun, di ba? Yung sa asthma, sa baga, may problema nun sa virus na yun, pupunta kayo? Depressed ako noon. Parang Lord, paano nangyayari dito sa mundong ito? Natatakot ako, may nabibig. Sasabihin sa nila, puntahan mo. Ang ginawa ko, pinuntahan ko. Sabi, pray ako, minawang kape, di ko pa naubos nga yun. Sandali lang, pray ka, magdala ko langis. Pantalon na lang ako ng t-shirt na puntahan ko. Nangyayari, pinag-pray ko, pinatanggap ko ulit. As sinabi ko sa mga magulang, ganin mo yan, kausapin niyo po, ano yung gusto sabihin niyo na lang po. Kasi alam niyo, nahihirapan, may sakit. Ganun po, yun na po. Naging manginhawa na. Sabi, salamat po, kasi nakiginhawa siya nung pinag-pray niyo po. Salamat po sa Panginoon. Uwi na ako. Mga 2 hours nakalipas, may nagpupunta sa amin. Pastor, kayo lang po iniintay. Bakit? Namatay na po si David. Alam niyo po, kung di ako sumunod sa Panginoon, paano na po yan? Alam niyo po, sa buhay na po natin nararanasan, yung kalungkutan, yung disappointment, yung pagkabigo natin, kapag po tayo sumunod sa Diyos, magiging kagalakan po yan. Kaya kung napatunayan, na kahit ako po'y nakakaranas ng kabigo, ako po'y nakakaranas ng disappointment or something nagkakamali ako sa harapan ng Diyos, sumunod lang ako sa Panginoon. Ano po nangyari? Nawala po yung pinalitan po ng kagalakan. Kaya nung panahon na pong iyon, sino pong gusto magpapray may sakit? At kasi panahon po nung lahat ng pinagpipray ko may sakit, namamatay. Hindi po kayo tinatakot. Ang point ko po dito, yung mahalaga sumunod ka sa Panginoon. Kasi bago sila namatay, nakatanggap sila. Ayun ang mahalaga. Pero lately po, yung pinagpipray ko na gumagaling na, huwag po kayo mag-alala. Mga ibang pagkakataon lang po yun. Sino pong gusto magpa-pray? Wala nang gusto magtaas ng kamay. Biro lang po. Ano po pinakikita po sa atin dito? Dapat ang ating pagsamba ay may tunay na galing sa puso. Malinis. Okay? May tapat na puso. Ang sabi po sa unang Kronika 29:17, O aking Diyos, alam ko po sinasalisik niyo ang aming puso
Nasisiyahan kayo kapag nakikita niyo yung tapat ito. Kaya tapat ang kusang loob na pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito, nagagalak po ako dahil nakita kong kahit ang mga mamamayan ninyo, narito ang kusang loob na nagbibigay. Kasi panahon na ito, humingi ng tulong si David para itayo po yung templo. Alam mo yung binili niya ng giikan, doon po tinayo yung templo, yung inano po ni Solomon. Ibig sabihin natin, alam niyo ba yung nakita sa atin dito ng Diyos? Yung mga disappointment natin, yung pagkabigo natin, ginagamit ng Diyos yan. Tingnan mo yung bagay ng saan lugar, nagkamali si David, doon itatayo ang templo ng Diyos. Kaya yung sa atin, ako po nangyayari ako mag-testimony noon, yung manangyari sa buhay kong pagkakamali. Ay, salamat sa akin ni Lord, yung pagkakamali mong yan, encouragement yan sa ibang tao. Tama? Kaya nangyari sa buhay minsan natin yung mga pagkakamali yan upang sa ibang tao mai-share mo. Ay, si brother, grabe yung buhay, pero binago ng Diyos. Ako, hindi masyadong masama, pero babaguhin ako ng Diyos. Kung anong sama ni pastor, ako hindi ganun, pero binago. Encouragement, di po ba? Ganun po ang nangyayari sinasabi sa atin. Kung tunay at malinis ang ating puso, kasi maganda po yun, hindi po kasi, pag ang puso po natin hindi malinis yan po, kaya yung hardened heart Kaya may tunay na pagsisisi, tunay na pagsamba, upang maging malinis ang puso. Kasi nasasaliksik ng Diyos yan. Yung pagsamba natin, kung tayo ay hindi tapat, yung parang yung napipilitan lang. Sino dito pag nag-church, pilit na pilit ka? Pag kayo nag-worship, pilit na pilit ka. Pag kayo nagtatouch and offering, pilit na pilit. Hindi mo madukot. Pilit na pilit ka pumalakpak. Papalakpak, ganyan pa. Misa ganyan pa. Pilit na pilit. Kung pilit ka, hindi si Lord, hindi pilit magbigay sa iyo. Amen? Hindi din pilit si Lord na baguhin ang buhay mo. Hindi rin pilit si Lord na kahit nagkakamali tayo, babangon tayo, lalapit tayo sa Kanya at magiging mabuti yung pagkakamali dahil mabuti ang Diyos na nagbabago ng buhay natin. Amen? Hindi siya pilit. Malinis ang puso niya at ganoon ang gusto ng Diyos. Malinis ang puso natin. Kahit tayo nadudumihan dahil sa ating maling desisyon, maling pagkakamali, mga bagay, mga nagpaparumi sa atin, nabibigo tayo, huwag kang mag-alala. Si Lord pa rin ang maglilinis ng pusong yan. Sabi lang ni Lord, balik ka sa akin. Balik ka lang. Pag tayo nabibigo, patuloy pa rin tayong sumunod sa Diyos. Kasi hindi naman ikaw makakasunod dahil sa sarili mo. Ang Diyos pa rin. Sabi sa Philippians 2:13, siya pa rin na magbibigay ng pagnanais upang makasunod tayo sa Kanya. Kaya hindi ang sarili mo. Sabi sa tabi mo, hindi ikaw. Ang Diyos pa rin. Sinabi mo ba sa katabi mo? Hindi talaga totoo po yun. Kaya nung pagkakataon niyo, ito po nangyari. Medyo sumobra na ako. Sa unang Kronika 29:20, ito na. Yung nabigo si David, nagkaroon siya ng tunay na pagsisisi, tunay na pagsamba, ito po nangyari. Pagkatapos, sinabi ni David sa lahat ng tao, purihin nyo ang Panginoon ng inyong Diyos. Kaya pinuri nila ang Panginoon, ang Diyos na kanilang mga ninuno, yumukod sila, nagpatira pa bilang pagpaparangal sa Panginoon sa kanilang hari. Sumunod tayo sa Diyos kahit tayo nakakaranas ng kabiguan. Amen? Magpuri tayo sa Panginoon kahit kayo may problema ngayon. Magpuri tayo sa Panginoon kung ikay hirap na hirap sa buhay. Bakit? Ang Diyos pa rin sa iyo ang magbibigay sa iyo ng kagalakan at kapahingahan. Amen? Amen!